Welcome to the show. Yeah. Mga loyalistang bangag, yo. Mga loyalistang bangag, ay naay sa propaganda. Mga loyalistang bangag, may sarili mundo kasama bangag nilang presidente. What's up guys? At welcome again dito sa ating channel, itong Pinoy Adobo Reaction, no? At Happy New Year po sa inyong lahat at syempre po, no, sana po ang inyo pong New Year's resolution ay inyo nang ginawa. Actually, bagong-bagong taon pa lang, no? Hindi pa yata nagkakaroon ng natatapos tong linggo na to ay may mga balita na agad na nangyayari sa ating bansang Pilipinas kung saan ay si Boying ay mukhang nawawala daw, no? At anyway, saka na natin pag-usapan yan, no? At tayo naman po ay hindi naman nagmamadali, no? At ganoon talaga, no? Kapag ang tao, sabi nga nila, ay makasalanan, di ba? Ay talagang minsan ay hindi sila naaawa. Iba na ang panahon ngayon, mga parts. Hindi na katulad ng dati, no? But anyway, syempre po, no, bago tayo mag-umpisa, ay gusto ko muna pong batiin ang ating pong mga overseas family workers. Kamusta po kayo diyan? At welcome po sa inyo at sa mga nanonood pa rin sa akin na nagtsatsaga, no? Ay kamusta po kayo diyan? At sana po ay nasa mabuti kayo kalagayan. At Happy New Year po sa inyo. At sana po ang inyong New Year ay sana po ay may maganda naman mangyari sa inyo, no? At kung meron at kung yung inyong mga status ay ang inyong mga buhay maganda, ayos na ayos yan, mag-wish na lang tayo sa kapwa natin, lalo na sa kapwa natin Pilipino at siyempre sa pamilya natin. Ang hindi naman, di try lang, no? At alam naman habang may buhay ay may pag-asa, okay? Kaya kayo mga overseas Filipino o family workers, kaya sabi ko nga sa inyo, no? Wag nyo namang ibigay lahat. Hindi ko naman sinabi na magdamot kayo. No? Ang akin lang po ay sana ay magtira naman kayo sa sarili nyo. Mag-ipon kayo ng sarili nyo. Siyempre, isa-aside nyo yung sa pamilya nyo at maglagay kayo ng sarili nyo. Dahil, 101% kakailangan nyo yan lalo sa mga emergency. And who knows, yung naipon nyo sa inyo, sa pamilya nyo rin may babahagi yan. But at least you have something. Parang gawin nyo na lang saving account ang sarili nyo. Huwag nyo masyadong ibigay lahat. Okay? Already, at kayo po mga OFW, salamat po, no? At sana po nakapagpadala kayo ng mga box diyan po sa Pilipinas at sana po ay nakarating na. Kung hindi man, I guess, June na lang. No, joke lang. Kung naman, baka sabihin nyo, pinasasama ko yung loob ko sa inyo, okay? At OFW, salamat po sa inyo at sa continue pag-support yan sa atin, okay? Already. Yan. Alright, at ano bang ating pag-uusapan ngayon mga parts? Siyempre, meron na tumawag sa aking pansin, no? Ay, ito nga yatang si Black Eye Boy. Yan. Yeah, ito po si Black Eye Tulfo Boy ay alam niyo naman kung gaano kasulungaling tong hayop na to, no? Pero nagkaroon sila ng bagong YouTube channel, no? At ito yata ay TNT, no? Kung saan ay tama-tama sa kanyang kapatid, no? At sabi niya si Erwin Tulfo, si Bendalo, no? Ay sinabi niya na siya daw po ay nag-TNT sa US, kaya tama-tama ang kanilang channel name TNT, no? Kaya ikaw, Ramon Tulfo, mahal na mahal mo utol mo, ha? But anyway, kaya ko pa siya gusto pag-usapan ay meron sa ewan pang ilan na lang episode to, pero nagtawag sa aking attention na si Attorney Guanzon, no? Si Attorney Guanzon. Siya po ay guest nila, no? At maganda naman ang naging resulta nung episode na yon at ito nga si Tulfo ay binara, no? At na-straight talk siya ni Attorney Guanzon, no? But anyway, ganun totoo naman talaga yun, no? Pagka ikaw Black Eye Tulfo Boy, magtatanong ka, siguraduhin mo lang yung tatanungin mo, tangang katulad mo, di ba? Si Attorney Guanzon yan, hindi mo madadali yan at babarahin ka niya, which is good, no? Actually, kailangan natin ng isang Attorney Guanzon na, alam niyo na, yung parang kahit pa paano sa mga taong katulad ni Black Eye Boy, ay kailangan may mga taong katapat o mas magaling pa sa kanya. Although, wag naman natin kumpara ang utak nitong si Attorney Guanzon kay Black Eye Boy, ay hindi uubra. Dahil ito si Black Eye Boy, pasakan mo lang ng kwarta sa mukha, ay ikaw ng idol niyan, no? At ako kasi kaya ako sinasabi to dahil itong si Black Eye Boy ay talagang masasabi ko lang kung ano-ano ang pinagsasabi, palpak pa, no? But anyway, pag-usapan natin, meron naman silang inopen up, no? At hindi ko lang kung payag si Black Eye Boy doon, no? Dahil nga alam naman natin na maka-BBM to, no? Para sa akin, medyo maka-BBM to at mukhang nakikinabang kay BBM, no? Paano? Pero yun ang mga balita. Pero kay Attorney Guanzon, hindi siya umubrahin. I like it, actually. Kaya sa susunod, Ramon Tulfo! Hindi naman kita susuntok sa mata, no? Ay, kung gusto mo, interviewin mo rin ako at maganda yung ginawa ni Attorney Guanzon, gusto ko lang i-follow up din. Hindi naman tayo papasinin niya, maliit lang tayong channel. But anyway,
umpisa na natin yung pag-uusapan, no? At itong si Black Eye Boy, no? Sabi sa akin, bakit mo tinatawag na Black Eye Boy yan si Ramon Tulfo? Eh di ka naalala niyo po, kay Claudine Pareto, binanatan agad siya. At yung nga tawag sa kanya, no, ay binanatan siya ni Claudine at saka ni Raymar. So, ika nga, parang para sa akin, una, naaawa ko, pero I think he deserved it. Already, panoorin natin yung kanyang intro, no, kung saan ay tawa ko ng tawa habang sinasabi niya yun. Pero gusto ko lang i-share sa inyo, although yung iba sa inyo napanood na naman ito, pero sa ating mga kasamang OFW na hindi nakakapanood lagi dahil sila ay busy, sabi nga nila, i-replay mo nga parts ko. Ito, pakita natin, ito naman ay clip laang, no, at courtesy of the TNT. Okay? Here we go. Ito ang programang bumubomba sa mga current issues, nagbibigay ng tulong na sincero, nagpapaikot. Sincero? What do you mean? Ang dami mo ng pinost, Black Eye Boy. Ang daming hindi totoo. Paano naging sincere doon? Ito, itong sunod sa sabihin niya, ito yung matindi, ito yung ginagawa niya. Na mga puwet, na mga apektado sa blind item, at nagbibigay ng horny jokes. Ito si Tito. Tama. Horny jokes. Bakit sa kanya yun? Okay? Anyway, yan ang kanyang intro mga parts at tutuloy po natin yan at ang nagbigay sa akin ng magandang nakakatawa dito ay talagang binanata siya rito ni Atty. Guanzon. And, you know, tama lang naman sinabi ni Atty. Dahil, magtatanong ka masyado ng personal. Alam mo, sa panahon ngayon, when it comes to that, para sa akin, parang ang hirap na magtanong ng ganun eh. Hindi katulad na, tumboy ka ba? Diba? Parang ganun. Pero ngayon, hindi na, iba na eh. Kasi parang respect na baga. No? Sa LGBTQ, respeto na to. No? But, syempre, alam mo naman si Black Eye Boy, no? Hanggang ngayon ay old school pa rin yan, na akala niya ay okay pa rin. Pero ngayon, iba eh. No? Kaya hindi na ganun eh. Unless ta-close mo yung tatanungan mo, pero close ba sila? Ano sa palagay mo? Diba? But anyway, tingnan natin po, no? At para makita nyo. Okay? Here we go. This is a personal question. Are you Siyempre, kahit lola nyo, di ba? Ay, dad nga eh. This is a personal question. Are you a lesbian? Do you want to ask that today? Are you a lesbian? Parang sinabi mo, you gay! Alam mo mga parts kasi, nung panahon kasi, di ba? Nung mga 1980s, mga 1990s, alam mo, di ba? Oh, well, kasi nung panahon naman ng mga ganun, tinatago ng tao eh. Di ba? Pagka merong, halimbawa, meron silang something sa kanilang mga status, ay talaga sinasabi nila na hindi nila maipakita sa tao. Kinahihiya sila kahit sa mga magulang, di ba? Tinatago nila. Ika nga talaga, ang mga cabinet noon ay talagang nakakadena. Yun ang ibig ko sabihin, no? At talagang hanggat maaari ay hindi mo pwedeng buksan. Pero ngayon, people go out now. People move on. People, you know, the LGBTQ, if you're gay or lesbian, you know, LGBTQ again, it's open. Wala na tayong paglalabanan doon, wala na tayong pag-uusapan doon. Kaya, syempre, yung tinanong naman ni itong si Black Eye Boy, no? Ay medyo parang hindi ko lang kung offensive sa kanila yun, eh, no? I don't know. Pero parang ang hirap ba na magtanong na ngayong panahon na to, no? Hindi katulad ng dati, di ba? Pero syempre, narinig mo lang naman yan sa mga movie like you gay. No, parang ganoon. Pero I don't know, dito sa US, may mga nagtatanong pa rin naman ng ganyan, pero the way I see it is parang close naman nila yung tinatanungan nila. So, ewan ko to si attorney at saka to si Black Eye Boy. At ako, hindi ko rin alam si attorney, ha. I don't wanna comment on that yet unless sabihin niya kung ano talaga. Kasi nga, wala naman siyang asawa pa hanggang ngayon, no? Walang anak. So, I don't know. It's hard to tell kasi mahirap ngayon. Pero si Tulfo Boy, no, ay bend the question to. No? Hindi siya bend the question. Okay? Here we go. Because I just have to ask, how many inches is your penis? Oo nga naman, Tulfo Boy. How many inches yan? Baka naman 1.5. Di ba? Nakatayo na yata yun. I don't know. I mean, tinanong siya ni Ramon Tulfo, yan ang sagot ni Atty. Guanzon. We don't know. No, para sa akin, parang wag mo na talungin. Di ba? Baka ma-trouble ka pa. Ito nga, na-trouble nga itong si Black Eye Boy. No, kaya sa susunod, pag nakita ko si Atty. Guanzon, hindi ko tatanungin yan. Okay? Alright, panoorin natin. Dinadala na sa tawa. Sabi siguro ni Tulfo, dadako lang sa tawa, baka tanungin ulit ako kung ilang inches.
Wala, hanggang tawa ng Tulpo. Tawa na rin tayo. Oh. Mas malaki, malaki. Ikaw muna. Tinabahan ako eh. Ikaw naman. Yung comment mo, sa kapatid mo, yung kapatid mo na nagbigay ng tip na 300. Dito matindi ha. Matindi ang sinabi. Alam mo ito si Watson, wala talagang tigil eh. No, as long as alam niya naman kasi totoo, no, at hindi makakatanggi yung kapatid, ay talagang sasabihin niya, ito, dinagdag niya pa to. Kaya tawa rin ako ng tawa rito, which is, yun na nangyari, latest yun, nung nakalampas ko lang yun. Di ba? Kaya dito talagang tadyak siya, si Papa, hindi lang black kaya ang inabot niya, no? Anyway, that's Guanson. 20,000. Buwan ka yun. Lasing kasi lasing. 5,000 pesos yung babae. Alam ba ng asawa niya? Nag-clip siya? Oh, grabe siya. Ikaw naman magtanong eh. Hindi siya dapat ganun, di ba? Senador siya? Ikaw naman nagtanong. Niyari ako. Tinitimpla ko nga eh. Ano tatanong ko eh. No, parang nawala ako sa ano. Uy, kalamay. Tanong mo kalamay. Oo, kahit sasagutin ba niya kung gaano ka ilang inches? Hindi na. Hindi na. Kawawa naman. Kawawa naman yung ano niya. Yung Hindi. self-esteem niya. Mamaya, pagkatapos niyang interview, magwawala na yan si Tulpo. Binubuking niyo ako! Ayoko masira yung self-esteem. Kasi si Ronald Lamas, sira daw siya yung kasi wala siyang Rolex. Napanood ko nga, sabi niya, Oo. naliit naman siya sa sarili niya. Oo. Wala siyang Rolex. Talagang ito nga, New Year talaga. Oo, masaya ka naman. Oo. Masaya. Pero good sport naman si Mr. Lamas. Lamas na Yun. This is the first Yan po, no? Kung saan napasubo talaga dyan si Tulpo. No? Talagang hindi niya kalain na, damn, bakit mo tinatanong ang aking maliit? Maliit na paningin. Ayun. Siyempre, kahit lola niyo, di ba? Di ba? Parang ganon. So all I can say here is like talagang masasabi natin na medyo iba na yung mga pagdating sa mga ganon, di ba? Unless makita mo yung tao na kung umarte, no? Pwede mong isipin ng ganon. Pero parang it's really uncomfortable na magtanong ka kung ikaw ba ay bading girlsy o tomboy, no? Iba na ngayon. Pero syempre, depende naman siguro sa tanong din. Depende rin naman siguro sa approach. Ito naman si Black Eye kasi, akala niya lahat ng tao pwede niya tanongin ng straight. Hindi niya alam, may mga Guanson. Kung mga ganyan, hindi mo madadali yan. Kasi ika nga, matataas ang mga ihi niya. But again, we are not sure kung talagang siya po ay ganun nga, no? So, let's just leave it to her for now, no? Anyway, may mga pinag-usapan din naman sila interesting, no? At syempre involved dito ang ating Vice President Sara Duterte. So, at siya po ay concern lang sa mga tanong nila Tulpo Boy at nung isa para tungkol po dito sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Maganda naman at ang gusto ko kay Atty. Guanson, straight siya magsalita, no? And walang bullshit. Yeah, para mga Duterte rin yan, walang bullshit. Yun ang nagustuhan ko sa kanila. Okay? Panoorin po natin itong tinanong sa kanya. Sabi mong visible si Martin Araneta, are we saying na si Martin is one of the smugglers? Ganun ba? Not really. Not really. If you guys are going to ask about this, ito yung mga dati pang issue noon, no? 2022 yata to 2023. And then si Ma'am Maharlika po ang isa sa nag-expose nito. No? And ang ngayon nga pinag-uusapan na. And Martin Araneta is one of the scam bag, no? Sa PA, no? At nakinabang yan. And I believe that kontrolado yan ni Butod, no? At ni Bangag ang DA na yan. Kaya nga, di ba, if you remember, no? Ibalik lang tayo sa dati na nung umupo o nung naging secretary ng DA si Bangag, ay talagang you can tell walang nangyari sa Department of Agriculture. Instead na talagang makikita mo na paghawak ng isang leader o ng presidente ang isang department, talagang makikita mo takot ang mga tao doon na kailangan gawin natin yung trabaho dahil ang mismong secretary nila ay ang presidente, no? Eh nagkataon nung siyang umupo ng DA, no, ay lalo pa nagka-leche ang kanilang business sa DA. Kaya ito maganda yung kanilang pinag-uusapan din eh. Really? Because nobody has accused him. Baka naman na ginagamit lang yung pangalan niya. Anong tingin mo? I don't know. It's possible, but it's not true. Actually, sa sinasabi nilang ginagamit lang ang pangalan, it's really hard to say it. No? It's really hard to think na ginagamit lang yung pangalan dahil kapatid ng asawa ni Bangag, yung nag-aasikaso sa Department of Agriculture. No? Hindi siya secretary actually, pero siya yung nasa parang big guy sa loob. Kasi every department ng kay Bangag ay talagang merong mga big guy dyan, na untouchable ika nga. And I think, for me, one of them is Martin Araneta. Dahil kapatid yan ni Butod. First Lady, Pakita ng Puwet, Marcos Araneta. No? At yun ang aking masasabi dyan. Siyempre, alam naman natin na kontrolado
ng First Lady ang utak ni Bangag, kaya siya ang mismo nagpapatakbo ng bansa natin. Kaya tanggapin na natin yan. No? Wala na tayong magagawa dyan. Okay lang sa inyong mga Pilipino na ginagago kayo ng pamilya ng Marcoses. No? At hanggang ngayon, sila pa rin na naandyan at kitang-kita natin ginagago na kayo, winawaldas na yung pera nyo. Well, what can we do? No? Sabi nga ni Ma'am Maharlika, ano naman magagawa namin? We just voicing out the truth. Kasi kung hindi naman totoo yan, ako kasi mismo, kung hindi totoo yan, akong presidente, at pinagbibintangan mo ako ng mga tungkol dyan, ididimanda kita. Unang-una, presidente ako eh. Di ba? May power ako para mapadali ang kaso. Pero they don't do that. Sabi nga ni Butod First Lady, ay less talk, less mistake. And they're doing it. No? They don't give a shit. No? They don't respond to the issue. No? Ang pinangarap lang nila ay si Claire Castro. So, na talagang ang masasabi natin ay bayad lang ito para gaguhin niyan tao at gaguhin siya ng mga tao. Yan ang kontrata ni Claire Castro. Claire Castro is not there to defend the Malacanang. She is there to ruin as much as she can to Sara Duterte at siya rin ang tirahin ng mga taong maka-DDS. Yan ang trabaho, yan ang style ng mga Marcoses. They need a guy or an idiot like Claire Castro para mailagay sa harapan. Rumor is too strong to be false. You know? Kasi mayroon ako ilang beses kong binanatan niya sa column ko, pero may nagsabi sa akin na masyado rin mabait. His friends are taking advantage of him. Mabait si Martin Araneta. So, sino mabait? Si BBM o si Martin? Baka si BBM. Mabait. I think hindi ako naniniwala na mabait si BBM. Kasi, bakit niya ginawa ito kay Sara Duterte? He begged her to be his running mate. Or siya ang vice president kung tatakbo si Sara Duterte. Sara stayed down. There were only 4 people in that room. BBM, person A, and Sara. The person A told me. So, pinagbigyan ka na without even conditions kung kanino yung secretary of ganito, portfolio akin, ganyan. Wala daw demand si Sara Duterte. Actually, Ma'am Guanzon, meron yata, no? At I think hindi ko lang alam kung nagbibiro dito si Ma'am Sara. Gusto niya maging defense secretary. Kung pwede lang naman, hindi naman niya tinulak yon na, hoy, ako dapat, ano man or what. Hindi naman. Kaya nga, tinanong sa kanya ni Bangag, no? Kung gusto niya yung Department of Education. At tinanggap na ni Sara dahil nga mapapalapit sa mga kabataan at makikita niya talaga yung problema at alam niya na isa yon na lugar na nilalapitan ng mga NPA katulad nila Castro, nila Tino, nila Co, ng mga Gabriela. No, yan yung mga demonyo at natitira pang salot ng lipunan. So tinanggap yan ni Sara. And yun lang naman. And I think ang gusto rin yata ni Inday ay makita yung mga naiwang proyekto ni Tatay Digong. Matapos na and the rest, bahala na si BBM. So wala naman siyang nga parang niluluto na pag ako naging vice president, itong gagawin ko, blah, blah, blah. All she wants is just help the Filipino people and help BBM actually. No, pero tama nga si Atty. Guanzon, walang utang na loob ang hayop na BBM. Wala talaga. And then, they just use Sara Duterte para makaangat. No? Yun na nangyari kay Sara Duterte. Kaya napakalaki. Sa biktima talaga ay number 1 talaga si Sara ang biktima. Pangalawang Pilipino. Okay? Duterte. Tapos within 1 year, sinaksak mo na. Pinalitan mo yung speaker. Dapat si GMA yung speaker. That's right! Kasi ang gusto talaga ni Martin Luther King Romualdez, siya ang speaker because he wanted to be the next president. So, inintriga niya ngayon si BBM. Na yan, si Sara, sasaksakin ka niya, she's gonna topple you. Hello? Kung gusto siyang itapol ni Sara, why didn't she just run in the first place for president? Exactly. Di ba? Kung ito, itutuloy ko lang din yung sinabi ni Atty. Guanzon, pero tuloy mo natin! Nandun na yun sa kanya, na silver, golden platter. Kasi alam, pag alam mo, pag nagko-cocaine, si Tulpo parang hindi masaya. Tangilo. Ba't mo binibida rito si Inday? You have to remember the fact, guys, na itong si Tulpo Boy, aka Black Eye, ay talaga sinisiraan niya lagi si Inday. No? Kaya kita mo naman si Tulpo Boy, hindi lang siya makaimik kay Guanzon. Dahil makakatikim talaga siya ng dakdak kay Guanzon eh. Hindi siya uubra. No? Kasi alam mo, mga parts, kung si Tulpo Boy ay totoo, no, yung mga sinasabi niya sa mga post niya, sa mga nilalagay niya sa kanyang opinion, papalagyan kay Guanzon, di ba? Kahit naman sino eh, pag alam mo tama, teka muna, attorney, hindi naman gano'n. Ito ang totoo. Pero he just listening kasi alam niya hindi siya ubra kay Guanzon. Alam niya na maraming balat si Guanzon. Di ba? Doon na lang. Kaya itong si Tulpo Boy Black Eye, hindi talaga, nakikinig na lang yan and he just waiting until it get done. No, dahil wala. Diyan mo malalaman ng tao na may kredibilidad. Kasi kung totoo yung sinasabi mo noon,
against Sara Duterte, diyan pa lang, dumakdak ka na. Teka muna, kasi ganito yan. Di ba? Oh. If you remember, isa sa pinost ni Tulfo Boy ay parang hindi si Sara ang dahilan kaya nanalo si Bangag. Oh. Bakit hindi siya pumalag dyan? Bakit hindi niya sinabi, teka muna, Tony Guanzon. Hindi naman yata tatama yan. Di ba? Palag ka, pag totoo. Pero pag hindi, nga, di ba? Naprapraning. Yun lang akin doon. And kung totoo talaga na matakaw si Vice President Sara Duterte na sa posisyon, alam mo, ito lang real talk lang. Kung halimbawa atat na atat o tayo itong si Inday na maging presidente na kaagad, matagal na tanggal si Bangag. Bakit kanyo? Kasi nga, makikipag-deal na yan sa mga tao gusto makipag-deal sa kanya. Kasi kung natatandaan nyo, may mga news din, may mga balita din na talagang may nagsasabi kay Inday, may gusto lumapit kay Inday, may gusto makipag-deal kay Inday. Ito kami, ganyan ka, gagawin ka namin ganito, and then kami na to. Parang ganun. Ito yung mga nangyari nung panahon ng mga Aquino, kay Cory, at ito rin na nangyari nung panahon ng kay GMA. Ang maganda kay VP Inday, no, ay talagang ayaw niya makipag-deal. No, kaya nga hanggang ngayon di ba? Hanggang ngayon nakaupo pa rin si Bangag. No, hanggang ngayon at alam mo na negative na ang kanyang trust survey sa mga Pilipino at baksak ang Pilipinas, no? Pero hindi niya inaagaw ang posisyon. Did you ever hear Vice President Sara na, hindi, baba ka na diyan, Bangag, no? Sinasabi niya na si Bangag walang ginagawang trabaho, di ba? Dahil totoo naman talaga totoo naman na walang ginagawa si Bangag at saka yung sinabi niya na si Bangag ay umaga pa lang amoy alak na. Di ba? Totoo yung mga yun. Dahil hindi lang naman siya ang nagsabi nun Hindi lang naman siya ang nagkwento nun. Marami na rin na nagsabi nun. And, syempre, maniniwala ko yung Vice President Sara. Dahil Vice President niya, pumupunta yan sa Presidente. Nakikipag-communicate, nakikipag-usap. Those are the times na yung okay pa sila. Pero alam ko, nagkakainitan na rin. Di ba? Yun lang ang akin doon. At yun lang din naman ang totoo talaga. Di ba? Hindi tama yung ginagawa ng ng mga Marcos na yan. Di ba? Kaya nga, tinanong ulit siya ng mga ito, no? Si Black Eye Boy at saka si dito lang mo yata yung pangalan ng isa At sinabi yung isa pang topic tungkol kay Bangag, di ba? Here we go. Attorney, sa tingin mo, tatapos ba si BBM sa... You know, a few weeks ago, when I saw all the rallies, sabi ko, hindi ito tatapos ng term. Hindi ito aabot ng January. Pero ngayon, pag hindi nag-rally uli in the first 4 months next year, dapat mag-rally ulit. So that we will be in the international news. Kasi kung hindi, kampante na siya na akala niya na appease niya na tayo. Yeah, but he has the full support of the military. Maybe. Well, maybe. Because Browner is the one speaking out. But is Browner the Supported. AFP? Yeah. Dati nag-erap, di ba? Si Browner supporter, pero hindi mo alam kung ang AFP supporting Dapat dati kay the Erap. person declaring that. Kay Erap, dati ganun din naman Last Lessons naman yung siyang army. Nauna naman talaga ang mga pulis, Yeah, I saw that too. I'm one of the person na nakakita na yung panahon ni Erap. Solid si Lacson, no? Hindi ko lang alam kung bakit hindi binanggit ni Tony Guanzon si Lacson dito. At I think yung AFP chief din solid pa rin kay Erap. Ang problema kasi, ang maganda kasi sa nangyari kay Erap, nag-declare na ang mga generals ng PNP na we are withdrawing the support. And come to think of it, guys, itong nangyari kay Erap is just about the gambling issue. Yeah, corrupt, of course, pero if you will compare this right now to Erap, malala talaga ngayon. Hindi na lang corrupt ang pinag-usapan dito. Droga, no? Yun na. Kaya ang sakit, no? Ngayon, kung kailang mas malala pa yung ginawa ng mga nakaraang presidenteng sinipa, ay iyon pa ang dahilan. Reyes, di ba? Na DILG, Reyes, also from the Harvard Kennedy School. Sina Waikoko, di ba? Yeah. So, ang ano lang dyan is, kailangan magprotesta uli. But imagine the Iglesia ni Cristo can mass up 1 million people. Yun. Yun po ang nangyari noon. Kaya ngayon, again, ulitin ko na mas malala talaga ngayon dahil hindi lang pera ang ninanakaw ng gobyernong ito. Hindi lang ginto. Ang masakit pa nito, addict pa. No? Maraming addict sa Malacanang. At hindi lang sa Malacanang, sa Kongreso pa. Diba? Kaya mas malala ngayon, mas talagang triple ang lala ngayon. Talagang binura lahat ni Marcos ang record. No? Kaya nga negative 3 siya. No? Doon lang siya magne-negative, hindi sa drugs. No? Yun ang aking masasabi doon. But anyway, nagtanong din sa kanila, no? Kay Atty. Guanzon tungkol nga kay Bangag, kung bakit hindi niya mapagsabihan ang kanyang asawang Bangag din
no, na si Lisa Marcos Araneta, aka nagpakita ng puwet at ng buong katawan na naked. Susuka ko dun. No? Yun po ay kung gusto niyo mapanood ay panoorin niyo na lang sa video ni Dean Chase, no? Panoorin niyo, subscribe kayo sa kanya dahil doon pa lang talagang wag muna kayong kumain. At tubig, I don't know, madudura kayo. Okay? Anyway, panoorin po natin. Pigilan ni BBM yung asawa niya. Baka black eye siya eh. Di ba mansin mo? Mansin mo man lagi siya naka sunglass. Ako pag nagsasunglass, nagsasunglass si BBM, round 3, yung gano'n. Kailan mo nakakita nga Logi kayo. palagi? Logi kayo naka-sunglass yun, ha? Hindi ko alam kung Versace yun, pero dapat yung Versace ka. Yung bongbong, yung president, di ba? Parang, Yun. Yep, kung matatandaan nyo, sinabi rin ni Marlica na si BBM ay na-black eye sa aeroplano. No? Alam niyo na yan, matagal na rin yan. 23 yata yan, o 2022. I'm not sure. I think they're heading to United States that time. No? Kaya black eye is like, para si, eto, di ba? Kaya hindi rin ako magtataka kung bakit itong si Black Eye Tulfo ay minsan ay pinagtatanto niya si Bangag. No, dahil they're perfect. Okay? Alright, isa pa natin pag-uusapan dito ay yung nasa na yun? Yan. Yung tungkol sa impeachment, no? At saka sa snap election. Dito pa lang you can tell na si Tulfo Boy ay tanga talaga. No? Ay hindi niya alam na may constitution at hindi niya alam na meron siyang dalawang kapatid sa Senado. No? So yung sinabi niya, pahit ka ba, snap election, blah, blah, blah. Hindi niya inisip yung constitution. Alam mo, Tulfo Boy, aka Black Eye, magbasa ka muna ng constitution. Editorial ka, di ba? Nagbibigay ka ng opinion sa newspaper. You need to read the facts. Or kung gusto mo magtanong ka sa mga abogado, bayaran mo na ng talent fee nila kung para may matuto ka naman. But anyway, panoorin natin. And maganda rin ang sinabi rito ni Tony Guanzon, ha? I like it. You mentioned yung their calls for snap election. Mag-resign yung dalawa, si Sara at si BBM. Are you in favor of it? ako, resign si BBM. Hindi, si Sara. Ano yung Mag-resign, snap election? sa akin, ha? See? Pilipinas. Hindi, si Sara. Di ba? Oh. So, dito pa lang talagang gigil na gigil si Black Eye Boy kay Sara Duterte. Kasi alam naman natin, sinisiraan niya si Inday pero siya lang ang pinagtatawanan, di ba? Kung matatandaan niyo, nabuwisit din ako dito kay Black Eye Boy nung sinabi niya na itong si Inday ay mayroong parang affair. Di ba? So, wala naman siya napatunayan, wala siya pa actually, kung ako nga kay Inday, binanata ko ng cyber libel tong hayop na to na si Ramon Tulfo, no? 'Di ba? Para matauhan Pero siguro sa dami na lang talaga sa balikat ni VP Sara, parang hindi niya na pinapansin, parang whatever, man. Kasi hindi lang naman siyang siniraan ng ganun no? May mga ibang tao na nanira kay VP Sara. Kaya nung nakita ko to, sabi ko gigil ako, no? Sarap. Ang sarap black eye din, no? Bigyan ng black eye sa kabilang mata kasi sira ng ulo Like, sa akin, the one who has power now, who bungle their economy and That's everything, right, Tulfo, the makinig one who ka. hosts it all is BBM. And sa akin, kaya nakafocus ako na BBM resign. Hindi ako BBM Sara. Kasi may constitutional succession That's right. Masyado na Yan, Tulfo, makinig ka. Buka lang ina mo. Sa episode natin, talagang constitutional ang support natin. Oo. Hindi pwede. Kasi Okay, sabi naman ni Tulfo, constitutional nga naman po, di ba? Matagal lang maraming nakakaalam, constitutional yan. Black Eye Tulfo, no? Tapos sasabihin mo, stop election, blah, blah, blah. You know what? Tama nga naman ang sinabi ng utol mo si Ben Tulfo Mag-retire ka na for good. Manood ka na ng YouTube. Huwag ka nang sumulat. Huwag ka na mag-post. Panoorin mo lang si Pinoy Adobo. May matutunan ka pa. Diba? Wala na yung mga dakdak mo, puro mali na Hindi ko lang kung anong meron ka. yung constitution ang saligang batas ang nagpapastable sa country natin Ito po, merong senaryo na pinapalabas ngayon na ini-impeach. I-impeach nila ulit si Sara Duterte. Ang iniisip nila na magkaroon ng perpetual disqualification para hindi makatakbo sa 2028. So, in my mind, Eto, mali to. Mali rin tong sinasabi itong isang si Kolokoy na to. Di ba? At medyo parang mind conditioning itong hinayupak na to. Pero para sa akin, okay lang. Wala tayong magagawa. Kung pro bangag sila, wala tayong magagawa doon. Okay? Pakinggan natin. kung ako si Sara Duterte or one of the advisors, I'd say,
I would say, Inday, mag-resign ka na as well para hindi ka ma-impeach. Kasi kung didiinan ng kanyang kalaban, in my mind, didiinan Actually, your mind is messed up, boss. No. Kung sino ka man, no, at you're not really searching properly, and maybe you are also from the media, kasi you have to think the fact na ano naman ang ibabato sa kanya kay Sara Duterte. Kasi para pinalalabas mo na kapag ginawa yun ni Inday, parang pinalalabas mo na inadmit niya na may kasalanan siya. No. And yes, I guess the last option for Sara Duterte is pag alam niya na pag-iinitan niya at kung alam niya unfair ang nangyayari sa pag-decide sa kanya, sa pag-judge sa kanya. na talagang habulin yung impeachment complaint against Sara Duterte, which they have the numbers in the House, pag nagkaroon ng perpetual disqualification, that will be a legal issue in 2028. The question is Speaker Boji D will be a rubber stamp? Ayun ang... Because Diyan pa lang, binanatan ka na kung sino ka man. Kalimutan ko yung pangalan mo, no? So, Tony Clint, no? Tony Clint. No, tama naman dito sa Tony Guanzon. It's gonna be up to the speaker. And you have also to think the fact na ituloy muna natin. people are saying it's just a titular speaker. That's right. The de facto speaker is Sandro Still, Marcos. Sandro. But Romualdez, who was ally is Puno, Puno wants to contest Boji D. Gloria, President GMA has already disclosed, announced that she is still supporting D. Okay, now that's a block of votes there. Oh. So is this impeachment complaint against VP Sara can succeed if Boji D is going to be a puppet. What do you think? What do you think about Boji D? Will he? Think mabait siya. Ano sila kasi they're mabait childhood nga. friends. Mabait talaga yung mga di. I'm not saying mabait hindi yan, sila political dynasty. Dynasty din sila. Ah. Now, for him to say na gusto niya ipasa yung anti-political dynasty law, there must be a catch. Di ba? Yun, okay. Okay, palakpakan natin sa Tony Guanzon, no? At salamat po sa credit ng TNT, kay Black Eye Boy, ay kay Tony Clint. No, but anyway, sa akin lang po, no, at sinabi nga nito ni Tony Clint na dapat mag-resign si Sara para dahil siya na po ay napag-iinitan. Well, that's the last option na pwedeng gawin ng ating Inday. And kung sinabi niya na may numbers sa Congress, tama rin naman si Tony Guanzon na it's gonna be depend on D, no, kung gagawin niya ito, kung tatanggapin niya ito, no, that's gonna be up to him. But the thing is, we still have the Senate. Yun ang hindi naisip ni Tony, hindi niya nababanggit yun sa kanyang tanong kay Tony Guanzon, no? So may Senate pa, and the Senate doon talaga magkakatalo-talo. And yes, maybe some people would tell me na, well, Pards, they also have the numbers of the Senate, no, and it's too dangerous for Inday. Nah, I don't think so. Kasi 2028 is coming, and karamihan sa kanila ay tatakbo ng re-election. And in that re-election, they need to have to be papogi, no, sa mga tao, and they wanna be heroes para sila ay maging bayani sa tingin ng mga tao upang manalo ulit. That's number one. Number two, hindi ako naniniwala na karamihan sa mga Senado ay papabor sa pag-impeach kay Sara, and they know Sara. And even though, the only thing na pwedeng bumoto dyan ng 100% ay syempre, ang mga tulpo. At syempre, si Ontiveros. No? At, of course, the last thing, but you know, yung sinusuka ng bayan na pinilit na ilagay sa Senado ay ang mga dilawan. No, si Wow Dagat at saka si Pagpagboy Aquino. No, iyan lang yung mga pwedeng, or let's say 100% na syempre kasama diyan si Tito Soto, no? At yan naman ay tuta ni Bangag, no? At dating anti-Caesar drug whatever, ngayon ay kumakampi na sa droga. No? So, yan yung mga tao pwedeng bumoto for the impeachment of Sara. Pero naniniwala ako na may mga senator pa rin mga may ulo at may utak na para sa Pilipino ay hindi nila gagawin yon. Kaya dapat si Tinyo, no, yung nagsabi na mag-resign si Sara, I'm not gonna do that. And the only thing na pwedeng gawin niya ni Inday is pag alam niyang kahit hindi totoo ang binibintang sa kanya, kasi malalaman naman niya yan eh. Masisense niya na they're gonna vote against her. Yes, I guess that's the only thing she can do to run to 2028 na mag-resign as a Vice President. But that's really the least option na gagawin ni Vice President Sara kasi alam niya na may naniniwala pa rin sa kanya. And this coming February, alam ko yung mga makabayan black na buwisit ng mga yan ay talaga magpapayan ng impeachment, no? Kasama na sila Trillanes at saka sila Saba na mahilig sa malaking Saba na sinusuka ng Saba, no? Ay gagawa sila ng paraan. And you know that already, si Madriaga, binanatan si Sara, tapos ngayon nga yung plunder case na binanatan ng pare na nanonood ng bold sa apps, whatever, no? So, sunod-sunod ang ginagawa na kasi these are the preparation para sa impeachment ni Sara. Kasi nga wala silang mailagay na talagang solid against Sara because we know that the Dutertes are not doing that.
napopolitika lang po ang ating Vice President Sara. Okay? Ito, Atty. Guanzon, at thank you, no? Thank you at thank you sa pagsagot nyo diyan kay Black Eye Boy, no? At dahil alam naman natin na itong si Tulpo ay hindi naman papayag, no? Alam mo naman ng mga Tulpo, hanggang paling harap lang yan para sa akin. Okay? Already, hanggang sa susunod nating reaction ngayon sa ating mga topic. And again, please, vote, ano ba yan? Ay, support natin si Pinoy Lens at yan po ay magdadakdak lang din sa inyo, no? At pag-uusapan niya yata ay tungkol po sa rally na sinasabi ni Atty. Guanzon. At syempre po, no, sabi ni ni Senator Marcoleta, hopya lang, no? Hopya lang. Okay na, no? Makontento ka na muna at pag kayo may sobra, ay saka mo, gawin ang gusto mo. Ipon-ipon muna, ika nga. Tiyaga-tiyaga muna, ika nga. At sabi rin ng ating Vice President Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. Atin lang po yan. Tayo po lagi magdarasal. At sana po ay manumbalik muli ang tiwala ng iba't ibang panig ng mundo sa Pilipinas dahil ito pong si Bangag ay talagang sinusuka na ng Pilipino. Again, in behalf of our family Pinoy Adobo and Pinoy Lens, Happy New Year po sa inyo lahat, and thank you for keeping us here, for supporting our channel and the new channel Pinoy Lens. Support that, subscribe, at syempre po ay isubscribe nyo pa rin po ako, yung mga nanood na padaan dito po kay Pinoy Adobo. Okay? Alrighty, hanggang dito na lang po, and I will see you again, and hey, thank you, God bless, shukran.